Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. Today is our last day dito sa Hong Kong and we're actually just about to head out and check out of this hotel. So, very basic lang ang vlog na ito guys. I-share ko lang sa inyo ang process kung paano pumunta ng airport and the whole airport process sa Hong Kong hanggang sa makabalik tayo sa Philippines and yung commute din. So, kung magko-commute kayo in the future from Chimchachoy going to the airport, this vlog is for you. So tara guys, samahan nyo kami. Okay guys, so naka-check out na kami sa aming hotel na California Hotel. Andito na kami sa elevator pababa papunta sa bus station para dun sa airport bus. So pag nag-check out kayo, of course, make sure na kunin niyo yung security deposit na 100 Hong Kong dollars na required dito sa California Hotel just in case dito kayo magstay. So guys, dito sa tapat ng California Hotel, tatawid lang kayo sa kabila and then go left, may bus station doon. Ayun, doon sa may mga tao. A21 na bus yung sasakyan ninyo papunta sa airport. So tatawid lang tayo dyan. So guys, ito na yung pila ng bus for na A21 and 5:24 AM yung trip. So sana makasakay naman kaming lahat. May oras lang kasi yung bus dito kaya dapat on time ka talaga. Hindi pwede dito yung late ka kasi hindi kayo hintayin ng bus. So kung mapapansin niyo guys, madilim pa saka wala pang masyadong tao, pwera lang dun sa mga naghihintay ng airport bus. So dito is A21 dyan. Tandaan nyo yung sa may Beijing Tong Rentang na restaurant, Harriela Mansion. Ito yung bus stop for A21 going to the airport. So guys, ayan, saktong dumating yung A21 na bus and medyo puno na, so sana makasakay naman kami para hindi kami malate dun sa flight namin. So guys, nakasakay na kami at medyo late na umandar yung bus kasi sobrang daming nagpanik ng luggage and siksikan na dun sa baba. Buti na naisiksik pa namin yung luggage namin and kaya rin kami nagbus guys kasi sobrang maaga yung dapat alis namin dito going to the airport to make it to our flight and wala pang MTR ngayon, so wala pa rin airport express. So ang mode of transportation lang is either private car, taxi, or tong bus. So itong bus yung pinaka mura and kayang way, pinaka convenient din para sa amin since tawid lang. And mas mahirap kasi kapag marami kang dalang luggage tapos magta-transfer ka sa trains. So good option din tong bus. Guys, after 1 hour ng travel sa bus, finally we're here na sa Hong Kong International Airport Terminal 1 departures area. So Terminal 1 lang yung functioning as of now, sabi dun sa update sa bus. Pero papakita ko to sa inyo guys. So this is what their airport looks like. Ito yung departures area. Sa baba yung arrival hall or yung arrivals area. Kung sakaling magbabalik kayo ng octopus card, pocket wifi, sa arrivals hall yun guys. So bababa lang kayo. Just use the lift or escalator pababa sa arrival hall and balik nyo dun. Kasi may nape-penalty kapag di nagbabalik ng pocket wifi or ng octopus card. Sayang naman yung deposit nyo dun. So update tayo guys ng airport process natin. Una natin gagawin of course is to check in and mag-bag drop tayo. So hahanapin natin yung terminal ng Cebu Pacific para mag-check in ang ating baggage at mag-bag drop. Okay guys, so as per checking, sa Bay L kami pupunta sa pinakadulo. So pag pasok ng departures hall or departures area, kanan lang kayo, nandun yung Bay letter L sa pinakadulo. Doon ang check-in ng Cebu Pacific. So
let's walk towards there para makapag-check-in na tayo. So guys, ito na yung check-in counters ng Cebu Pacific. Ayan, so medyo mahaba ang pila. So make sure guys, while waiting here na nakapag-fill out na kayo ng e-travel arrival to the Philippines naman para hindi kayo ma-hassle mamaya pagdating sa Pilipinas. So guys, nakapag-check-in na kami and meron na rin kaming boarding pass, yung bag na drop na rin. So next na step na natin is immigration. Medyo kabado lang kami dun sa payong kasi yung payong na nakuha namin sa Macau Tower, sabi kung i-check-in daw magbabayad ng 580 Hong Kong dollars. Napakamahal na payong naman nun. So ngayon, hand carry na lang namin, sana palusutin. So guys, dito na yung immigration. Syempre bawal na camera dyan. So papasok na kami guys. Para sa boarding gate na lang kami tatambay. Okay guys, so lusot na kami sa immigration and final security check. Short story lang. Kapag chine-check yung bag ninyo, di ba, kailangan ipa-check lahat ng gamit, i-empty yung pockets and all that. Tapos, dadaan dun sa belt yung inyong bagahe. Pag nag-turn left yung bagahe ninyo, ibig sabihin, i-check pa nila yung personally, hindi lang via machine. Tapos, pag dire-diretso lang, ibig sabihin good na. Yung sa akin na check and napapunta dun sa left. Tapos, pinabuksan sa akin yung backpack ko. Tapos, chinek lang yung laman ng wallet ko na Hong Kong dollars. Yun lang. Tapos sabi niya, okay, go. Weird lang. Kasi hindi ko alam kung bakit napapunta sa left yung baggage ko. So anyway, hinahanap na lang namin yung aming boarding gate. At kapag lampas nyo ng immigration guys, merong food court dito. Ayan. Marami mga kainan. I-check lang namin dito sa board kung ano yung boarding gate namin. So guys, nag-decide kami na kakain na lang muna kami. Total naman may natira pa kami mga Hong Kong dollars. Mga 3 Hong Kong dollars. So maghahanap kami ng pagkain sa 3 Hong Kong dollars. Joke lang. Marami din naman kasi mga food choices dito na fairly priced. So mga nasa 60, 50 HKD yung food. So papakita ko lang sa inyo. So ito merong putien. And then, ang laki ng serving ng noodle soup nila. Oh. Tapos ito guys, merong Moon Thai na combination ng Vietnamese tsaka ng Thai food yung binibenta nila or yung food nila. Tapos marami ding upuan, so makakapahinga ka muna talaga. Total naman yung flight namin is not until 8:40 boarding time and wala pa kaming boarding gate. May Gordon Ramsay nga dun guys, oh. Tignan nga natin yun. Guys, ito yung Gordon Ramsay plain food to go. Ayan, so mga take-out food lang ata. Pero meron din, pwede din dine-in. Tapos dito guys, meron ding Sinsait Korean chicken. Korean naman to, Korean food. Ganun din, mga nasa 60, 70. Ayan, so marami pala talaga guys, oh. Meron din doon guys na Disney store. Malawak pala tong food court nila dito at maraming choices. So hindi kayo mawawala ng mapagpipilian. After lang to guys nung immigration. Tapos, eto, ichiran ata to eh. Ay, hindi pala. Ito, may mga ramen. So, pipicturean ko lang para pakita ko sa kanila. So, guys, we'll go with ramen. Ang isang ramen, guys, is 125 Hong Kong dollars. Ang bibili natin itong chicken broth ramen with chicken fillet, chashu, flavored egg. Ayan. So, sana masarap para sulit yung 125 Hong Kong dollars. Guys, wala pa kaming mahanap ng pagkain ng ate ko. So, kami ay maghahanap muna or mag-iikot-ikot muna dito. Siyempre, yung parents namin kumain na doon. Hindi na nila trip mag-ikot-ikot dito. And guys, meron akong nakikita nakalagay Sky Garden. Share ko lang. Ayan, so
Sky Garden or smoking area. Parang smoking area ata. Ayan, Sky Garden. Pakita ko na rin sa inyo since nandito na naman ako. Para siyang open area dito sa airport. Ayan. Hindi ko kaya guys. Sobrang tindi nung amoy ng Yossi. Ano siya, smoking area. Pero Sky Garden. Dapat ano, hindi Sky Garden, smoking garden. So, eto sa baba nito guys, nito mga kainan, mga boarding gates na yan. Hindi lang kami makaporma pa kasi dahil yung boarding gate namin wala pa. So na-stuck kami dito muna habang naghihintay ng announcement ng boarding gate. And every once in a while, i-check namin yung board kung may nakalagay na gate. So ngayon bababa muna tayo dito para ikot-ikot lang. Sobrang laki ng airport nila guys. Kung makikita ninyo, napakalaki ng airport ng Hong Kong. So dito pala sa baba may Percent Arabica. Tapos may McDonald's din doon sa bandang dulo. So ayan, naghahanap kasi kami din ng kape. So ito Percent Arabica oh. Tapos doon guys may playground oh. So guys, ito yung McDo na sinasabi ko, nakalagay open 24 hours. So dito tayo pupunta guys. At bibili tayo ng breakfast. Oh guys, so pagbaba mo pala dito, hindi lang McDo meron, may mga iba pa. So ito merong The Matcha Tokyo. Ayan oh. Food court din pala to guys sa baba. Sa boarding gates na to. Ayan. Tapos nandito sa dulo yung McDo. Syempre most of the Filipinos dito sa McDo dahil masarap kasi talaga din ng McDonald's. Sobrang haba lang ng pila. Ayan. So guys, bumili na lang kami sa The Matcha Tokyo ng breakfast combo, $58. Yan. Cheese croffle, tapos choice of beverage. Tapos yung sa akin, ang in-order ko, breakfast of the champions. The Matcha Tokyo na B4, which is Sakura Matcha Latte with matcha soft serve ice cream. Masarap yan guys. Sana. So dito yan sa The Matcha Tokyo. Okay guys, so bumalik na kami dito sa food court at tikman natin itong matcha galing sa Matcha Tokyo. Natunaw na. So tikman ko yung drink muna, yung matcha drink. Pag yung matcha lang yung ininom mo, hindi kasama yung ice cream, hindi siya matamis. Kumbaga parang matcha lang talaga. Pero kapag hinalo mo na yung ice cream, doon na magko-complement. So I suggest haluin nyo na lang to kung sakaling bibili kayo. Kasi mas masarap siya kapag medyo nag-blend yung lasa niya. Sandali lang guys! Napansin ko na karamihan sa mga nanonood ng AJTV Amazing Travels ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito. Malaking tulong para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng videos na ito kung magsusubscribe kayo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Now back to the video. Alright, so guys, at this point, pababa na kami. Papunta na kami sa boarding gate dahil meron na kaming boarding gate assignment finally. So, you also have to check it pala guys, tip lang no. Kasi itong Hong Kong International Airport, there are some terminals or boarding gates that you may have or you may need to take train, yung airport train from this location to the boarding gate bago ka makarating dun sa boarding gate. So, i-check namin kung kakailanganin pa ba naming mag-train para makarating dun. Guys, confirmed, we will need to ride a train. Kapag yung boarding gate mo is from 40, gate number 40 hanggang 530, yes guys, hanggang 530 yung gate assignment nila. So, ililipat ka ng mga train. So, kung matatandaan nyo sa arrival natin sa Hong Kong, nung day 1 natin, sumakay din tayo ng train, papunta naman dun sa arrival hall. So, same process lang din kapag pa-depart na tayo.
Ito na guys, sakay na tayo ng train. Tayuan lang dito. So, nakababa na kami guys ng airport train and nahanap na lang namin yung gate 40. So, kala mo nasa same na gates ka lang. Ayan, so gate 40 to 59 sa left. So, kuha lang ako nitong basket. So, andito na tayo guys sa boarding gate number 40, Hong Kong to Manila. So, let's just look for a place or yung may couch na pwede mag-intay. So, mukhang marami ng tao. Ay, marami ng tao. Hanapan natin ang upuan ng ating mga magulang. So guys, while waiting for boarding, meron pa tayong natirang 350 Hong Kong dollars and meron akong nakitang money exchange doon kanina sa may unahan. So papapalitan ko na siya ng Philippine peso kasi hindi ko na naman siya magagamit. Matatagalan siguro bago ako makabalik dito sa Hong Kong. So mas okay na papalitan ko na siya dito kasi mas mababa na ang palitan kapag dating dun sa Pilipinas. I brought my passport and boarding pass just in case na hanapin kapag nagpapalit ng pera. So, ang pangalan nung money exchange establishment na pupuntahan ko is Travel Exchange. So, papakita ko sa inyo guys and I will also let you know kung magkano yung magiging palitan. So, ito na guys, katabi ng coach sa left side. Hindi pala Travel Exchange, Global Exchange pala guys. So, ito yon, Global Exchange here. So sana meron pa silang Philippine peso. So guys, ito yung currency exchange nila. Ayan. So tingnan natin kung magkano yung Philippine peso. Kanina lumabas na eh. So lalabas yan dyan kung magkano yung WeBuy. Sa WeBuy tayo yung nasa left side na number. Okay, next. After 10 years, ayan, Philippine peso, they buy it for 11.30. So, $1 is 11 pesos yung katumbas. 2,300 pesos. Okay. Okay, press continue and then your email address. Okay guys, so yung 350 HKD natin, 356 HKD, ang katumbas niya is 2,300 pesos. So hindi ko na makompute kung magkano yung naging conversion rate niya. Pero okay na rin yun kaysa HKD pa rin yung dala natin sa Pilipinas kasi for sure mas mababa yung palitan doon. And gusto ko sanang tanungin kung Pilipino ba yung nag-ooperate, kaso nga lang mahirap kasi mag-assume na Pilipino lahat basta nakita mong mukhang Filipino. So, babalik na ako dun sa boarding gate guys at mag-iintay na tayo ng boarding. So guys, boarding time na. So guys, pasakay na kami ng train and napaka high-tech ng boarding system dito. Titingin ka lang sa camera tapos bubukas na yung e-boarding gate tapos sasabihin pa kung saan yung seat number mo. So, we don't even have to present our passport or boarding pass anymore. Napaka galing. Sana all. Guys, boarding na kami. See you Manila. So guys, we just deplaned and we just landed sa Manila. So welcome back sa Manila guys. And the first thing you do is to go through immigration and make sure na meron na kayong e-travel guys. Kasi kapag wala pa, matatagalan kayo kasi gagawa pa kayo dito. And then, after immigration, kukunin na lang natin yung ating luggage doon sa belt assignment na sinabi sa plane. So, papakinggan nyo rin guys kung anong belt assignment kukunin yung luggage para doon kayo mag-iintay after. So, ayan guys, andito na tayo sa immigration area. And kung mapapansin nyo, marami pang nag-i-travel dito. Kaya, best talaga na gawin mo yung e-travel habang nandun ka pa sa destination nyo or nandun ka pa nag-aabang ka ng boarding time or whatnot para hindi ka na maabala at dire-diretso ka na lang pagdating mo dito sa immigration. Ayan, ang dami pang nakastop oh. So guys, tapos na ako sa immigration and security check
And nandito na tayo guys, pababa na sa mga carousel para kolektahin yung ating check-in baggage. And this is the last and final step pagdating nyo dito sa airport. Kung wala naman kayong check-in baggage, tuloy-tuloy lang sa exit. So, ayan. Ito yung itsura nung ating check-in or check-in baggage area or belts. So, sa gate or belt number 4 tayo. So, dire-diretso lang tayo dito. Ang daming tao. Okay guys, so nandito na kami sa sasakyan at pauwi na ng bahay. Quick recap lang. So, after nung immigration at pagkuha ng baggage, merong bagong proseso si NAIA kung saan kailangan mong ipakita yung QR code ng iyong e-travel sa customs. Usually kasi, dadaan ka lang doon. Dati dumadaan ka lang. Hindi ka naman kailangan mag-scan. So, nag-create siya ng ng pila doon. So medyo sineset ko lang yung expectations nyo just in case na hindi nyo pa siya na-experience. Kasi nung last month na nag-travel ako, wala namang ganun. This month lang siya nagsimula. I-check yung inyong QR code ng e-travel kung match yung number of bags na dineclare nyo doon versus doon sa nasa e-travel. At yung actual na dala ninyo. So make sure lang na mag-match siya. Tapos, ayun, tapos na yung pagtaas nun, okay naman, makakadaan ka na. And yung parking situation sa NAIA, medyo mas naghigpit lang sila. So, just letting you know, just in case na may dala din kayong sasakyan or magpapasundo kayo. So, that's it guys. I-end ko na ang vlog na ito at ang Hong Kong series natin. So, maraming salamat sa lahat ng nanonood ng AJTV Amazing Travels. At kung abutan mo ang part na ito ng ating video, please give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs. Samahan nyo ulit ako sa isa na namang travel series next time. Yun lang guys, salamat, bye!